Mahigit 50 na ang patay sa malawakang sunog sa magkakatabing residential building sa Hong Kong. Marami ang natrap sa kanilang kwarto at nasa 300 ang nawawala. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Oh my God! Oh my God, this is crazy! Nagngangalit na apoy ang bumalot sa 8 nagtataasang residential building sa Tai Po, Hong Kong. Pare-pares itong may 31 palapag. Kaya ang baga niyan, nagliliparan at nagbabagsakan. Makapal na usok din ang nadatnan sa lugar. 800 mga bumbero ang rumisponde. Maraming residente ang naiwan sa loob ng kanilang mga apartment complex. Ang 71-year-old na lalaking yan, nakunang naghihinagpis dahil naiwan sa nasusunog na unit ang kanyang asawa. Ang residente naman si Jason Kong, naiwan ang kanyang alagang aso. Ang ilan sa mga residente, walang nagawa kundi panoorin ang nasusunog na mga gusali. Mahigit 900 residente ang dinala sa mga evacuation center. Pero lumipas ang magdamagang pag-aapula, hindi pa rin ito idinedeklarang fire out. Nang ma-fire under control ang sunog, dito na-recover ang ilan sa bangkay ng mga residenteng natrap. Pero marami pa rin ang naiwan sa loob. Ito na ang itinuring na Hong Kong's deadliest fire mula 1948. Nagpahatid na ng pakikiramay si Chinese President Xi Jinping sa Hong Kong. Ipinag-utos niya rin na magpadala kaagad ng tulong sa mga nasunugan. Ayon sa mga otoridad, pasado 2:00 ng hapon kahapon nang masunog ang bamboo scaffolding sa isang ginagawang gusali sa Wang Fung Court Complex. Dahil tabi-tabi ang mga gusali, mabilis kumalat ang apoy. Halos 2,000 apartment units ang natupok. Bagamat inaalam pa ang mitsa ng apoy, posible raw na sa mga chemical ng construction site ito galing. Lumalabas din na hindi sumunod sa fire safety standards ang renovation dahil binalot ng bamboo scaffolding ang mga gusali na may plastic sheeting na posibleng dahilan kung bakit mabilis kumalat ang apoy. Ayon sa Hong Kong Police, 3 na ang naaresto for suspected manslaughter. Ang naturang apartment complex ay isang government-subsidized housing na itinayo noon pang 1980 kaya isinasailalim ito sa matagalang renovation. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.